Nakatitig si Shua sa halimaw ng may matinding determinasyon, handang pabagsakin ito. Napansin ni Narcissus ang kanyang determinasyon at hindi na nakipagtalo pa. Sumagot na lang siya ng, "Sige, kung yan ang gusto mo." Habang papalapit na ang elepante at magkahanda na silang isakatuparan ang kanilang plano, bigla na lang sumugod ang kanilang mga kasamahan mula sa likuran, sumisigaw ng malakas at puno ng lakas. Hawak ni Dices ang kanyang espada at sumigaw, "Ako na ang bahala para mabigyan kayo ng oras, kaya gawin niyo na ang kailangan niyong gawin." Nang makita ang pagkakaisa ng lahat, bahagyang ngumiti si Narcissus, ngunit hindi na sumagot. Sa halip, humarap siya at sinabing, "Iniisip mong kaya mo itong gawin ng mag-isa, hindi ba?" Lumingon si Shua sa kanya at sumagot, "Siyempre." Nagngangalit ang halimaw nang makita ang napakaraming lumalapit upang labanan ito, kaya't buong galit itong sumugod papunta sa kanila. Mabilis na muling nag-usap sina Shua at Narcissus tungkol sa kanilang plano. Inabot ni Shua ang kanyang sandata kay Narcissus at sinabing, "Tanggapin mo." Nang makita ng mga sundalo na papalapit na ang elepante, agad silang nagtakbuhan ng may takot at sumisigaw ng saklolo. Matapos nilang ayusin ang kanilang plano, sabay silang sumugod ng may sigaw, "Ngayon na, sugod." Mabilis nilang tinahak ang likuran ng elepante. Sumugod si Shua, handang saksakin ang elepante mula sa likod. Habang hindi nakatingin ang elepante, bigla nitong itinaas ang kanyang likurang paa. Napansin ni Narcissus na may kakaiba at huminto siya. Ibinagsak ng elepante ang kanyang paa ng malakas sa tabi niya, kaya't napaatras siya agad. Nakita niyang hindi favorable ang sitwasyon, kaya't nagsimula siyang mag-isip ng paraan upang baligtarin ang laban. Tumingala siya sa tiyan ng dambuhalang nilalang at naisip, nasa parehong lugar siguro ang mga vital organs nito tulad ng sa baka o baboy. Itinaas niya ang sibat, tinutok, at naghanda upang ihagis. Matapos niyang matukoy ang tamang posisyon, inihagis niya ang sibat sa tiyan ng elepante, iniisip na ito ang mga baga nito. Biglang napasigaw ang elepante sa matinding sakit, nagulat at lumaki ang mga mata nito, namumula ang mga mata sa pagkabigla. Sa matinding kirot, itinaas ng elepante ang parehong harapang paa nito. Sinamantala ni Shua ang pagkakataon at tumalon, handang saksakin muli ang elepante. Pagkatapos nitong saksakin, sinabi niya, "Narcissus, tapusin mo na agad." Tumalon si Narcissus ng mataas, puno ng matinding intensyon sa kanyang mga mata, at sinabing, "Naiintindihan." Hawak ang sibat, inihanda niya ito at mabilis na itinurok papunta sa dibdib ng elepante. Tinukoy niya ang posisyon ng puso at agad na tinutok ang sibat dito. Sumabog ang dugo sa iba't ibang direksyon habang ang elepante, na tinamaan sa puso, ay nagwawala at nagkakandahulog. Sa matinding pagkilos ng halimaw, nawala ng balanse si Narcissus at nahulog. Pilit niyang hinawakan ng paa ng elepante upang maiwasang bumagsak. Nang makita ni Shua ang panganib, mabilis siyang sumugod upang hilahin si Narcissus palayo. Sa sakit, biglang nagtatatakbo ang elepante sa lupa, ang buong katawan nito ay nanginig hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa, duguan ang tiyan. Tinitigan ni Shua at Narcissus ang bumagsak na elepante, kislap ng tuwa ang nasa kanilang mga mata, iniisip na, "Nagtagumpay tayo." Tahimik na napangiti si Shua, iniisip na, "Tapos na." Ang mga manunood, na nasaksihan ng pagkakapatay sa dambuhalang halimaw, ay lubos na natuwa at nagdiwang. Nagpalakpakan ang karamihan, puno ng sigla ang paligid. May isang tao sa unahan na sumisigaw ng malakas, "Ang galing!" Ang iba naman ay naglulundag sa tuwa at sinasabing, "Hindi ko akalaing matatamaan nila ang hindi protektadong bahagi." Nagsaya sila na parabang sila mismo ang nakapatay ng halimaw at nakamit ang tagumpay. Si Dices, puno ng saya sa mukha, ay mahigpit na itinikom ang kamao at masayang sinabi, "Ayos." Natalo ang halimaw. Si Speos naman ay tila hindi masyadong natuwa, nakasimangot ang mukha habang sinasabi, "Oo, nanalo tayo sa round na ito, pero may 3 pang laban." Nakakapagod talaga. Si Ares, na halatang pagod, ay napabuntong hininga at sinabing, "Naku, nawawala na ang bisa ng gamot kaya sumasakit muli ang aking bukong-bukong." Pagkatapos, ang ilan sa mga kasamahan ni Narcissus at Shua ay sabay-sabay na ibinaba ang kanilang mga sandata, tumakbo papunta sa kanila, at masayang nagdiwang. Lahat ay labis na masaya maliban kay Abydos, na nakatingin ng may hindi maipintang ekspresyon.
Nakapwesto siya sa likuran, nagmamasid sa lahat, at nakasimangot habang iniisip, iba ang kinalabasan ng laban kaysa sa inaasahan ko, pero muli itong nagtapos nang walang namatay sa atin. Ang lakas ng dalawang ito. Kung dumating lang sana ang dalawang demonyong ito noong ako pa ang gladiator, siguradong naging mas interesante ito. Habang iniisip ito, ngumiti siya at nagsimulang magplano ng iba't ibang bagay sa kanyang isipan. Sa mataas na plataporma, nakaupo ang hari, tahimik na pinapanood ang laban. Ang hari, na mukhang hindi lubos na nasiyahan, ay may bahagyang seryosong ekspresyon habang nakikinig sa kanyang bantay. Ang isa sa mga gwardya ay ngumiti at nagkomento, natapos na ang laban, hindi ba? Bagaman medyo naiiba sa inaasahan ko, maganda pa rin ang laban, hindi po ba, kamahalan? Nakapatong ang baba ng hari sa kanyang kamay at sinabing, mas maganda ito kumpara kahapon, ngunit may kulang pa rin. Gusto ko silang makita kung paano sila makikipaglaban sa mas matitinding pagsubok. Sumagot ang bantay na nasa ibaba, tatandaan ko po yun, kamahalan. Ngunit pakiusap, tandaan niyo rin po na may 3 laban pa. Tinanong ng hari, hindi ba sinabi mo na ang 3 laban ay magsisimula ngayong hapon? Bahagyang ngumisi ang bantay at tumugon, oo, kamahalan. Magpapatuloy ang laban pagkatapos nilang magpahinga at kumain. Mukhang hindi pa rin kontento ang hari. Nagtanong siya, ano naman ang tungkol sa arena? Agad na sumagot ang bantay, masaya, lilinis namin agad ang mga bangkay at mag-aayos para sa susunod na laban, kamahalan. Sinulyapan siya ng hari at tinanong, oh nasusundan mo pa ang kwento? Habang lalo pang lumalim ang ngisi ng bantay, sumagot siya ng may masamang ngiti, oo, kamahalan. Pagkatapos nilang labanan ang mga halimaw, panahon na nila. Ang hari ay natuwa at ngumiti, ang walang kamatayang hukbo, ang aanat, ay magiging kamangha-mangha, hindi ba? Ngunit ang mga gladiador na yun ay hindi katulad ni Narcissus at Shua. Kaya ba ng karaniwang mga gladiador na lumaban sa isang hukbo na may kumpletong armor at sandata? Hindi naman masaya kung gagawin natin itong sobrang hirap para sa kanila. Ngumiti ang bantay ng may paggalang at tumugon, may paraan naman, ngunit kailangan nilang tuklasin iyon ng sila mismo. Sa ibang silid, naghanda ang mga pagkain para sa mga gladiador. Karamihan ay iba't ibang uri ng karne kasama ang mga prutas tulad ng saging, mansanas, at ubas. Tinuro ni Abydos ang mga pagkain at sinabing, kainin niyo na ito ang mga pagkain mula sa emperador. Busog na kayo matapos ang laban na ito. Kumain kayo ng marami, kung kulang pa, magsabi lang dahil nagbibigay sila ng walang limitasyong pagkain. Habang nagsisimulang kumain ang lahat, lumapit ang isang matandang lalaking nakasuot ng berdeng robe at sinabing, anak, huwag masyadong mabilis, hindi ka naman halimaw tulad ng mga iyon. Matigas na sinagot siya ni Abydos, kumain ka na lang, pinaghirapan mo ito at karapat-dapat kang makaranas ng ganitong piging. Sumagot ang matandang lalaki na nakasuot ng asul na robe, sino ba naman ang magsasayang ng pagkain ng ganoon? Paano kung magkasakit ang tiyan nila mamaya? Ngunit hindi ito alintana ni Abydos. Nais niyang makakain ng mabuti ang mga gladiador at makapagpahinga agad. Sinabi niya, dapat silang kumain hanggang masiyahan bago sila mamatay. Naiintindihan mo ba ang buhay ng isang gladiador? Bahagyang napakunot ang noo ng matanda ngunit sumagot, oo nga naman. Alam mo na yata ang lahat, kalbo. Hindi nagalit si Abydos sa tawag sa kanya at simpleng nagtanong, tunay bang nauunawaan ng matandang ito? Tumawa ang matandang nakasuot ng asul at sumagot, narito ako dahil alam ko, bastardo. Yang likido sa mga bag, tubig yun. Bahagyang nagulat si Abydos at nagtanong, tubig? Tubig lang? Tumugon ng lalaki, syempre hindi lang tubig. May lason yun, isang uri ng lason na kayang pumatay ng mga nilalang na mas malaki pa sa tao kahit sa kaunting dami lang. Nagmumukhang hindi pa lubos na nauunawaan ni Abydos ang ibig sabihin nito. Muling nagtanong si Abydos, kung ganun, ano ang gagawin? Sumagot ang lalaki, ayan na nga, kung isawsaw mo ang lason sa dulo ng mga pana, mas madali ang laban. Kung wala kang oras, ibuhos mo lang sa lupa, iinumin yun ng mga halimaw at mamamatay sila. Nagbabalak silang gawing mas madali ang laban, ngunit agad na pinutol ni Abydos ang usapan at itinuro si Narcissus, na tahimik na kumakain sa likuran, kahit magkaroon siya ng lason, itatapon lang niya yun. Kung tutuusin, hindi talaga mapagtatagumpayan ang mga halimaw.
Ngumisi ang matandang lalaking nakasuot ng berdeng robe at sinabing, sa kahit anong paraan, wala namang nasaktan sa laban ngayon, hindi ba? Mabuti na lang wala akong pasensya at pwede akong matulog at magsaya. Habang naghahanda ng umalis ang matanda, ngumiti ito at sumagot. Naiintindihan ko, sige, magpahinga ka, matanda. Walang masyadong pinsala ngayong hapon. Bahagyang may pagdududa ang matanda ngunit ngumiti ito ng palihim, sana nga. Matapos makita ang maraming kinain ng mga gladiador, nag-cruise ang mga braso ni Abydos at sumigaw, pakinggan niyo ako. Tapusin na ang pagkain dahil, gaya ng alam niyo, magsisimula ang susunod na laban pagkatapos ng pahinga. Nagbigay siya ng ideya na maaaring gamitin nila ang burol na gawa sa lupa para sa kanilang kalamangan ngayong hapon. Pagkatapos kumain, itinaas ni Narcissus ang kanyang pitchel at nagsimulang uminom. Patuloy namang ipinaliwanag ni Abydos ang laban ngayong hapon, kung lilinisin at aayusin ang arena, matatagalan yun kaya magkakaroon lang ng kaunting mga pagbabago. Pero ang laban na ito ang pinakaaabangan at sigurado akong tao ang kalaban. Nagulat si Ares sa narinig at tumingala, tiyak na hindi na sila katulad ng mga sundalo kahapon. Malamang may espesyal na puwersa. Nagulat ang isang gladiador at nagtanong, espesyal na puwersa. Pinaliwanag ni Abydos, ngunit huwag kayong mag-alala. Maari nating kunin ang burol at magpaulan ng mga palaso bago pa sila makalapit. Kung tao ang kalaban, malaking bentahe yun sa atin. Sa mga oras na ito, halos tapos nang kumain ng iba at nakikinig ng mabuti. Sumagot silang lahat, opo, sir. Dagdag pa ni Abydos, tandaan nyo, ang mga bag ng tubig na nakita nyo ay may lason. Lagyan nyo ng lason ng mga pana, sibat, at kutsilyo. Hindi ka nais-nais ito, ngunit ang mga nagpapalaban sa atin laban sa 2,000 kalalakihan ay mas mabigat na problema. Kung pwede kayong gumamit ng lason sa laban ngayong hapon, huwag kayong mag-atubiling gamitin ito. Lalo pang nagiging seryoso ang mukha ni Abydos habang nagsasalita, tila determinado siyang manalo ngayong hapon. Sa narinig, napaisip ng malalim si Shua, na tanging may respeto sa gitna ng bulok na imperyo. Biglang may kumatok sa pinto. Tok, tok, tok. Isang kalbong lalaki ang pumasok na may hawak na maliit na notebook at sinabing, Gladiador Narcissus, mangyaring lumabas ng sandali. Nagulat si Narcissus at tila nalito. Galit na sumigaw si Abydos, sino ka para utusan ang gladiador na naghahanda sa laban na lumabas? Gusto mo bang masaktan? Mabilis na itinaas ng kalbong lalaki ang mga kamay at nagsabing, patawarin niyo po ang aking kawalang galang, Ginoong Abydos. Wala akong magawa sapagkat ito ay utos mula sa isang mataas na ranggo. Bagaman labis na nagalit si Abydos, pinilit niyang magpigil at tanungin, sino kaya yon? Ngunit hindi naglakas loob sumagot ang kalbo at sinabi nilang huwag ipaalam ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit mataas ang kanilang posisyon. Kahit hindi natuwa, napilitan si Abydos na sumunod. Tumayo siya, nakahalukip-kip, at sinabihan si Narcissus, mag-ingat ka sa mga maharlika, bagaman hindi sila nagtatangkang saktan ka. Tinanggap naman ni Narcissus ang utos, tumayo, yumuko, at tumugon, naiintindihan ko po. Habang palabas ng silid, tinanong ni Narcissus ang kalbong lalaki, siya ba si Caetina, ang anak ng kapitan? Ngunit nagtaas ng kilay ang kalbo at sinagot siya, huwag kang mag-ilusyon. Bakit naman magpapatawag siya sa'yo? Nagulat si Narcissus sa sagot, hindi inaasahan kung sino ang gustong makipagkita sa kanya bago ang laban. Napuno ng mga katanungan ang kanyang isip. Kung hindi si Caetina, sino pa kaya? Wala naman akong kilalang ibang maharlika bukod kay Caetina. Kung hindi siya, baka ang ama niya, ang kapitan ng mga bantay ng hari. Pero walang dahilan para makipagkita siya sa akin ngayon, at kung siya nga, bakit kailangan pang itago ang kanyang pagkakakilanlan? Sandaling tumigil si Narcissus at nag-isip ng matagal, iniisip kung sino nga ba ang taong nais makipagkita sa kanya. Nakita ng kalbong lalaki na nakatayo si Narcissus at tila nawawala sa sarili, kaya't pinaalala niya, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at sumunod ka sa akin. Ilang sandali pa, dinala siya ng kalbo sa isang tahimik na silid at itinuro ang pinto, diyan ka. Binuksan ng kalbo ang pinto, pumasok, at may galang na sinabi, dinala ko na siya rito. Sa narinig, sumagot ang maharlikang babae ng may kasiyahan, mabuti, mahusay ang ginawa mo. Maaari ka nang umalis.
Yumuko ulit ang kalbo at nagpasalamat bago tuluyang umalis. Matapos lumabas ng kalbo, tiningnan ni Narcissus ang babae sa kanyang harapan at naisip, sino kaya siya? Ngayon ko lang siya nakita. Tumingin ang babae kay Narcissus at tinanong, alam mo ba kung sino ako? Agad na sumagot si Narcissus, hindi, ngayon ko lang kayo nakita. Natuwa ang babae sa tugon ni Narcissus at tumawa ng bahagya, nakakatuwa ang paraan ng iyong pag-iisip, at ang iyong ekspresyon ay kaakit-akit. Iba ito sa ipinapakita mong lakas sa laban. Bagaman pinuri siya ng maharlikang babae, nanatiling walang emosyon si Narcissus. Bigla namang ngumisi ang babae at sinabing, kahanga-hanga ka. Ako si Corellia. Nagpakilala ang babae, ang asawa ko ay isang hukom sa imperyo, at ang panganay kong anak ang kasalukuyang commander ng Legion ng Kabisera. Ang aking ama ay minsang naging miyembro ng Senado. Tumingin ang babae sa binti ni Narcissus at nagtanong, alam mo ba kung anong uri ng tao ako? Sa isip ni Narcissus, naisip niya na mataas ang ranggo ng babae. Dahil hindi pa siya sumasagot, nagpatuloy ang babae, o baka hindi mo pa rin naiintindihan. Sa madaling sabi, kung gusto ko, maaari kitang tulungan na makaalis dito nang walang kahirap-hirap. Samantala, lumipat ang eksena sa isang nightclub kung saan may nagpapakitang circus. Ang mga artista ay nagpapamalas ng iba't ibang palabas gaya ng hula hooping, aerial acrobatics, pagsabog ng apoy, at rope swinging. Sa taas ng observation box, napansin ni Reyes na tila hindi interesado si Lucius Antoninus sa mga palabas sa ibaba kaya tinanong niya, mahal na hari, naiilang ka ba sa palabas na ito? Nakahawak si Lucius Antoninus sa kanyang baba bilang sagot. Sinabi ni Lucius Antoninus, masyado ko nang madalas makita ang mga ganitong palabas. Nakakatuwa pa rin sila, pero hindi na nila ako napapasaya tulad ng dati. Pagkarinig nito, tinanong ni Reyes, gusto niyo bang kanselahin ang palabas at simulan agad ang laban, mahal na hari? Agad na sumagot si Lucius Antoninus, hindi na kailangan. Dagdag pa niya, na may malamig na ekspresyon, ang tamang pahinga ay nangangahulugan ng mas kapanapanabik na laban. Hindi mo ba alam yan, Kapitan? Sumang-ayon si Reyes ng kalmado at sinabing, isang makatwirang desisyon po yan, mahal na hari. Tumingin si Lucius Antoninus kay Reyes at biglang nagtanong, nasaan nga pala ang anak mong babae? Hindi ko siya makita, ngumiti ng bahagya si Reyes at tumugon, binanggit niya na siya ay maglalakad-lakad matapos kumain, mahal na hari. Ngunit sa loob-loob ni Reyes, galit siyang nag-isip, kung saan man pumunta ang anak ko ay hindi mo na dapat pakialaman. Samantala, sa hanay ng mga manlalaban, nakatayo na ngayon si Abydos, pinagmamasdan ang lahat habang nagpapahinga, at sinabi sa kanila, magpahinga kayo hanggang magsimula ang laban dahil kakailanganin niyo ang lahat ng lakas ninyo. Habang nagsasalita si Abydos, biglang bumukas ang pinto mula sa likuran. Nang marinig niya ang ingay, lumingon siya at nagtanong, sino yan? Sa puntong yun, biglang pumasok si Costina, na kunwaring umubo, ahem. Nagulat si Abydos at napatigil, sandali siyang natulala, ngunit agad na yumuko at bumati, magandang araw po, binibini. Matapos niyang bumati, naisip niya sa sarili, hindi ba't ang dalagang ito ang nagpasummon kay Narcissus? Nakita ni Costina ang kanyang pagbati at inutusan siyang tumigil, huwag kayong mag-alala. Wala akong balak istorbohin kayo. Gusto ko lang ipahayag ang aking paghanga sa inyong mahusay na pagganap. Pagkatapos magsalita, tiningnan ni Costina ang mga tao sa ibaba at nagsabi, bago bumalik ang tingin kay Abydos at mahina siyang tinanong, nasaan ang gladiador na may maitim na buhok na si Narcissus? Hindi ko siya makita, sumagot si Abydos, lumabas po siya dahil inabisuhan siya ng mga tauhan ng arena. Nabigla si Costina at nagtanong, ano? Bakit gagawin yun ng mga tauhan ng arena? Sa isip ni Abydos, nagtataka siya, ano ang ibig sabihin niya? Wala ba talagang alam ang dalagang ito? Ngunit itinuon na lang niya ang sarili sa pagpapaliwanag, maaari kong ipaliwanag ang ilang bagay kung nais niyo. Sa narinig, curious na sumagot si Costina, nang makita ni Abydos ang pagsang-ayon ni Costina, agad siyang lumapit sa kanyang tenga at ibinulong ang paliwanag.